What's up sa inyo mga itik? For today's video ay dineliver na nga pala yung in-order nating Vapor Blast at isang compressor. Nahihirapan na kasi talaga isa kong compressor dahil medyo inahapo na siya, kaya kailangan kong magpalit ng medyo mas malaki. Napabili na rin ako ng Vapor Blast para kapag may mga nagpapa-overhaul sa amin tapos gustong magmukhang bago ulit yung makina, pwede namin tong gamitin. Bali may inantay pa ako dito mga parts bago ko siya mabuo. Bumili muna ako nito ng regulator. Ito yung pinaka-regulator niya kasi hindi pwedeng malakas yung hangin na papasok dito. Ito naman yung pinaka-water pump niya. Testingin kasi namin ngayon kung gagana ba siya ng maayos. Kaya naman naglagay na tayo dito ng bead sa balde, yung pang Vapor Blast. Nilagyan na rin natin ng tubig at ngayon susubukan na natin kung kaya niya nga bang mapakintab ulit ng mga aluminum parts. Bale, itong Vapor Blast pwede rin siyang gamitin sa bakal, pero mas ideal talaga siya sa mga aluminum parts. Gamit kasi itong Vapor Blast, yung mga lumang aluminum, yung mga kulay corroded na, talaga napapagmukha niyang bago. Ganun to kaganda. Kaya naman pagkakita ko pa lang dito kahit wala akong pambili, napabili na ako ng isa. Dito susubukan natin siya sa aluminum parts. Itong pulley set na pinagpalitan, titignan natin kung kaya niyang maibalik sa dating itsura. At syempre wala namang ibang pwedeng gumawa niyan kundi si Lester 023 lang. Ang daki lang taga-testing. Dito tamang silip lang siya sa incubator tapos maya-maya lang napakalinis nga. Talagang sulit yung pera ko dito ah. Pwede pa natin mas mapaintab yan kung gagamit tayo ng ibang beads. Pero sa ngayon magpapalit muna tayo ng ball race dahil meron tayo ditong NMAX na sira na ang ball race. Paano nyo nga ba malalaman na sira na ang ball race? Kung mapapansin nyo para siyang nagdalak sa gitna, parang pairamdam na may kanal. Minsan naman naalog yan, ramdam nyo yung alog. Tapos minsan naman sobrang tigas namang iliko. At pagkalas nga natin, nakita natin dito na may nagparty pala kagabi. Mga dagang mahilig mag-food trip ng mga mamahaling wire. Dito, kinakabit na nga pala namin yung kopa. Nopukpuk kami dito, proper tool tayo. Tapos kapag nagpalit tayo ng ball race, meron tayong 1-month warranty. Gagawa ko ng separate na video ng full tutorial namin ng pagpapalit ng ball race. Dito naman mabilis ang CVT cleaning lang tayo. Natambak kasi tong NMAX na to nung Philippine Loop kami gamit yung camper van namin na si Lokbook. Kaya naman ngayon, need nito ng maraming maintenance. After natin maalis yung mga plastic na cover, tatanggalin naman natin tong mismong crankcase cover. Bali dito mga itik, tuturo ko lang yung mga onting knowledge na alam namin dito sa pag-CVT cleaning. Baka makatulong din sa mga mahilig mag-DIY. After nyo ma-open, pigain nyo lang yung belt tapos pwede nyo nang tanggalin itong drive phase. Ikutin nyo lang din ang dahan-dahan yung gulong, machi-check nyo na rin kung bengkong yung belt. Dito naman sa drive phase, salatin nyo lang, dapat wala yung humps, dapat yung pinaka-angle niya straight lang. Yan, kung nakikita nyo, ganyan lang dapat yan. Kapag wala pang humps, goods na goods pa yan. Kapag ka meron naman, subject for replacement na siya. Or di naman kaya pwede rin namang i-replace. O yung re-angle. After natin matanggal yung belt, tatanggalin na natin yung clutch AC, tapos i-check na natin yung belt. Dito, wag nyo masyadong pipisain. Kailangan ganyan lang. Kasi kapag ka masyadong pisang-pisa, pwede yan mag-cause ng cracks. Next naman, paano nga ba mag-check ng torque drive bearing? Ganito lang. Tapos babalik ta rin nyo, ikutin nyo yung gulong. Kapag kami narinig kayo na parang garalgal o parang ibig sabihin may tama yung torque drive bearing. Pagtanggal natin ng pulley, alugin nyo lang yung bushing. Kapag sobrang lakas ng alog, papalitan nyo na yung pulley. Sa flyball naman, checkin nyo lang kung may mga kantuhan na. Sa pulley, check nyo rin kung may humps. Tapos yung mga poste, titignan nyo kung manipis na. Minsan kasi kinakain niya ng mga aftermarket na slider. Kaya kapag original yung pulley mo, dapat original din yung gagamitin mong slider. Sa backplate, kailangan makinis lang yung mga rampahan. Yung slider piece dapat hindi yan maalog at hindi basta-basta natatanggal. Sa pagtanggal naman ng clutch shoe, kailangan mo lang ng flat screw para tanggal yung mga circuit. Dapat yung mga clutch natin, sobrang smooth lang ng play niyan. Bawal yan yung matigas. Yun din kasi minsan nagiging cause ng dragging. Lilinisan na rin natin yung torque drive AC at papalitan natin ng grasa. Sa clutch naman, checkin nyo lang syempre kung makapal pa. At ito pa yung isa nasisira dyan, yung pinagkakabitan ng clutch spring. Minsan kapag sobrang tigas ng clutch spring mo, naguhukay yan dyan, nagkakaroon siya ng marka, nagiging cause yun ng alog o ingay sa panggilid. Pati yung tenga na yan, nababanat yan. Kaya checkin nyo lang. Kapag magdi-DIY kayo nito, pwede nyo linisan yan ng sabon or degreaser. Importante, maaanlawan nyo ng maigi, tapos mapapatuyo nyo ng maigi. Pangakong hindi yan kakalawangin, basta mapatuyo mo lang ng maayos. After nyan, syempre lilinisan na natin tong pinaka-crankcase niya. Tamang brush lang, tapos aanlawan mo syempre ng maayos, tapos tutuyuin mo ng maayos. Kung DIY lang kayo, kaya yung tuyuin ng basahan lang. Sure nyo lang mga boss na talagang tuyong-tuyo. Kapag magagrasa naman kayo ng torque drive bearing, ito lang ipasok nyo yung daliri nyo para magrasahan nyo yung pinakaloob. Dalawang bearing kasi yan, yung nasa loob, tapos yung banda lang dito sa labas. Sa poste naman ng clutch housing, ganito lang ginagamit ko. Napakanipis lang. Kung grasa ilalagay nyo dyan, dapat sobrang nipis lang dahil kapag makapal, pwedeng maging cause yan ng dragging. Dapat na regular din yung paglilinis nyo dahil minsan kapag grasa ginamit dyan, nag-uumido. Lalo kapag sobrang tagal nyo bago magpalinis. Subok kasi namin talaga manipis na oil lang. Talagang kahit matagal mo buksan, hindi siya nag-i-stack. Kabit nyo clutch spring, tapos ikakabit na natin tong plate clutch side. Yung pa-flat na side, ayun yung nasa ibabaw. Ganon din sa circlip, yung flat na side, ayun naman yung nasa ibabaw din. May baligtaran kasi yan. Tapos ganito naman yung tamang pagpasok ng circlip. Yung pinakabunganga ng circlip, dapat dito nakatutok palabas para pagka umikot ng mabilis, walang tendency na tumilapon yung circlip. Sa torque drive dot naman, yung pa-flat pa rin yung nasa
sa ibabaw. At dahil nga hindi pala tayo na video ng taga-video natin kung kailan patapos na, ay gagawan na lang ako ulit ng panibagong tutorial sa ball race at CVT cleaning.